Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano magiging ligtas ang mga nakatatanda sa panahon ng disasters and emergencies at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang mga opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa senior citizens. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa HelpAge Deutschland, Action Deutschland HIF o ADH at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development o BMC. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Hello, magandang hapon mga ka-seniors sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Una, paumanhin at hindi tayo nagkaroon ng maayos na programa nung nakaraang linggo. Mangyari ay kami ni Nanay Salve ay naroroon sa workshop ng National Anti-Poverty Commission. At kasama rin namin doon yung mga ibang taga-KOSE kaya hindi po tayo nagkaroon ng programa. Pero ngayong hapon ay napakahalaga ng ating pag-uusapan dahil ating tatalakayin ang usapin ng Semana Santa. At ano nga ba ang sitwasyon o ginagawa ni Lolo at Lola sa panahon ng Kwaresma. At ngayong hapon ay mayroon tayong spiritual advisor na bisita, no? Natutulong sa atin upang pag-usapan ng usapin ng Kwaresma. Pero bago po ang lahat ay hayaan ko munang bumati ang aking katandem, ang walang iba kung hindi ang pinakamagaling na sectoral representative ng senior citizens sa NAPSI, si Nanay Salve. Maraming salamat, CM Floro. Kaya lang, gusto ko lang bigyan ng konti correction kasi pag sinabi mo pinakamagaling, may comparison. Wala naman, iisa lang naman ang ano ngayon, ang SR. Until such time that the President appoints a replacement. So anyway, thank you very much. Ako po si Salve Basiano. Yes, kagaya ng sabi ni CM Floro. Ako ngayon ang kasalukuyan hanggang ngayon, SR o Sectoral Representative ng Senior Citizen Sectoral Council ng NAPSI. And natutuwa po ako na ang atin pong topic sa tips dito sa Time for Information and Public Service ay varied. We do not focus only sa isang tema, ano po. But ang mahalaga ay we don't only dwell on economic and then social, kundi isinasali natin pati mga spiritual na concerns ng mga nakatatanda. So magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at syempre sa ating resource speaker ngayong hapon na si Father Andy. Ayan. So mga kasama, meron tayo ngayong kasamang spiritual advisor na magtutulong sa atin para pag-usapan ang usapin ng Kwaresma, no? Narito sa atin ngayon si Father Andy Peter Luby. Father Andy, magpakilala po kayo at bumati. Hello po. Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Father Andy nga. Kasama niyo mula pa sa Oriental Mindoro, sa Silangang Mindoro. At ako'y masaya na naimbitahan na dito sa inyong pagpapaunlad ng kaalaman at kamalayan, lalo tigit ng mga kapatid natin na napakahalaga ng papel sa pagpapatuloy ng ating mga nakasanayan na kultura at tradisyon. Kasama din po dito yung ating mga tinatawag na religious and spiritual tradition. So muli po, magandang hapon at maraming salamat sa inyong pag-anyaya. Ayan.
So siguro tatay, napapatatay tuloy ako. Father, ano bang mas Mas maganda bata siya sa pala niyo, akin. sir? Father Andy o Father Peter? Pwede po pareho. Magkapatid po yun eh. Si Pedro at saka si Andres. Sige. Anybody. Pwede po. Ikaw yung si Andres na nakasaya, pero ako yung Andres Disaya. Opo. Nakasaya si Father. Yeah. Okay, Father Andy. Matanong ko lang, kayo ba ay, ano ba tawag nila doon? Secular priest o meron kayong ano? Ako po ay diocesan. Diocesan Mhm. priest. I belong to the Diocese of Mindoro or specifically Apostolic Vicariate of Calapan. Although yung Mhm. aking pong destino ngayon ay bilang rektor ng seminaryo sa Tagaytay City. Mhm. Ayun. Kumusta naman po yung inyong parish? Wala po akong parokya talaga. Ako po ngayon ay nasa seminaryo nga po. Mhm. Pero ngayon ay tumutulong ako sa aming pinaka parokya, yung aming katedral. Mhm. So bali nasa seminary po kayo ngayon. Nasa Mindoro na po. Nasa Mindoro. Nasa parokya na po. Opo. Aha. Ano yung parokya niyo po? Santo Niño Cathedral Parish. Ayun. Santo Niño. Ito isang nasa isang bayan o Opo, mismong yan po yung main parish ng Calapan City. Calapan City. Mhm. Oo. Napasok ko na yung simbahan na yan pero hindi ko alam na Santo Niño yan. Kasi Santo mangyari Niño nung po. mga nakaraang panahon nung ako'y nasa environmental at water quality pa ang aking trabaho napag-aralan ko po yung Nauhan Lake diyan sa Oo. Nauhan hanggang Malapit lang sa po. ilog ng yung lumalabas na tubig papunta sa dagat sa may ah, Melgar. pinaka ano to? Ano tong pangalan ng lugar? Yung bayan ng Lumang Bayan. Lumang Bayan. Oo. Ang pangalan yata ng ilog ay Butas River, di ba? Opo, opo. Yan. Inaral ko po yan nung mga early 80s. Yung lawa na yan. Kasama ako sa mga nagsuri dyan. Ayan po. So, Nanay Salve, ikaw na muna ang maunang magtanong. Okay, Father, kasi Opo. karamihan ng mga kabataan ngayon, yung pinag-uusapan natin kanina early on, ay hindi na masyadong familiar o ano, nakakaalam kung ano ba itong tinatawag na Kwaresma at para saan ito. Parang tingin lang nila, panahon lang ito na mas madalas pumunta ng simbahan yung mga lola, Mhm. sila yung mga kabataan ay pumunta o hindi, okay lang, pero hindi siguro dahil kulang sa kakulangan ng pagkaunawa ng ah, anong tawag nito, yung kahalagahan o yung implikasyon nito sa buhay ng mga Mhm. Katoliko. But yan, ano ho ba yung tinatawag na Kwaresma o Lent sa Ingles? Opo. Meron pong 4 na panahon sa tinatawag nating kalendaryo ng Simbahang Katoliko. Nagsisimula po yon sa tinatawag na Adbyento, panahon ng pagdating. Yun ay Mhm. paghahanda para sa Pasko ng Pagsilang, which is Christmas. Christmas po yung pangalawang panahon. And then pagkatapos po doon, merong ordinaryong panahon. And then papasok po yung Kwaresma na paghahanda naman sa ikalawang Pasko. Yun yung Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya may dalawa pong Pasko. Yung Pasko na Christmas at yung Pasko ng Easter. At dito sa mga Paskong ito, para maihanda natin yung ating sarili, kaya nga po, meron pong Adbyento, may 4 na linggo yung Adbyento in preparation for Christmas. Yun naman pong in preparation for Easter, may 40 days. Kaya po yung Kwaresma, galing sa salitang 40, 40, 40 araw. Doon galing po yung Kwaresma.
40 araw ng Apat na paghahanda, pung. Oo. 40 araw para Yan po po sa ba may paghahanda. kinalaman dun sa 40 araw ng ng fasting? Kasama po yan. Pero ang biblical basis po niyan, unang-una sa aklat ng Genesis, meron pong nagkaroon ng pagkakasala ang sangtinakpan ng mga tao. Natatandaan nyo na may kaparusahang binigay ang Diyos, yung 40 days and 40 nights na walang humpay na pag-ulan, na Yung ulan. bumaha. Oho. Tapos yun, halos napawi ang sanlilikha. Ang naligtas lang ay si Noe, si Noah. Noah. Tandaan yung kwentong yun, no? Opo. Yun. Kaya yun po yung isang basihan nun. Pero ang mas magandang basihan po ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Ang ating pong Panginoong Jesus ay bago po siya lantarang nag-public ministry, ginawa niya yung kanyang mission, he stayed for 40 days in the desert, no? Yung ilang, no? So 40 days po yun. At siya yung tinutularan natin. Jesus stayed for 40 days in the desert to prepare himself. At dito siya tinukso, dito siya talagang sinikap na alamin kung ano nga ba yung kalooban ng Diyos para talagang masunod niya ito. Kaya yun po, yun yung significance ng 40. So Father, para sa mga Katoliko ba, mahalaga pa ba na ipagpatuloy natin yung mga practices ng olden times, yung observance natin noon ng Kwaresma? Ano ang significance noon kung gagawin pa natin ngayon o hindi na? Opo, magandang tanong po yan. Yung Kwaresma po ay panahon, kasi tingnan po natin, gamitin natin yung salitang Lent, L-E-N-T, as an acronym. No? Yung Lent is a time for love, no? Yung pag-ibig. Kasi kuminsan yan doon po tayo nagkakaproblema, no? Madaling sabihin ang umibig, pero yung totohanang pag-ibig, yan po yung dapat ay maibalik natin. At ang huwaran po natin ay si Jesus, no? Ang ating Panginoon, kung paano talaga niya pinutunayan yung pagmamahal niya na hindi niya inisip yung sarili niya, bagkus ang inisip niya ay yung kapakanan po natin. In fact, nagpakababa siya, nagpakasakit, out of love for us. Kaya Lent is a time to really deepen our understanding and experience of true love. So yun po yung L. Pangalawa po, yung E, gamitin po natin. Naku, naghang ng konti si Father. Hello, Father? Yung baka yung connectivity niya may Oo, yan ang problema natin sa Pilipinas eh. Tayo'y nagkakaproblema. that Siguro, brings habang inaantay natin si Father, Nanay Salve, ikaw ba, ano bang ginagawa mo pagka yes. panahon ng ng Kwaresma? Medyo ako kasi ay mas luma na ako kaysa sa iyo. So mas makaluma din yung yung aking kaalaman tungkol diyan sa yung practices ko. Ayan. Galing pa ito sa gawain ng aking mga magulang sa probinsya. Opo. Ayan, si Father muna. Ayan, Ayan, so yun nakabalik po. na si Father. Father, tuloy Ayan. niyo, Father. Yung enrichment po, yung pagpapalago ng ating spiritual na buhay. Kasi hindi lang po tayo katawan, no? Hindi lang material. Malimit nakakalimutan po natin yung pang-spiritual nating paglago. Kasi tayo nga po ay hindi lang naman katawan, may spirito din tayo. Kaya during this Lent, ito po yung mas binibigyan ng pansin. And then, pag na-enrich po natin, yung letter N sa Lent ay ito po yung new life, yung bagong buhay, no? New life. Kasi ito po yung maganda na sa ating pagdarasal, sa ating pagsisikap na maging mabuti, maging mapagmahal, may bagong buhay po itong binibigay sa atin. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ang pinakatugatog, yung
culmination nitoong ating pong Lenten season is Easter, yung new life, no? Bagong buhay na natanggap natin sa ating Panginoon. At panghuli, yung T, ito po, paano ba magkakaroon ng bagong buhay? Paano ba maisasabuhay ang tunay na pagmamahal? Di sa T po, nandyan yung we share our time, talent, and treasure. Yan. Kaya di ba sa panahon po ng Lent, narin yung pagkakawang gawa natin, pagbibigay ng kung ano mang meron tayo, at yung panahon natin na nilalagi sa bawat isa. So mahalaga po yun. So yun po yung simple lang na pag-unawa ko sa Lent. No? It's time of love, deepening our experience of love, enrichment of ourselves, especially our spiritual life, towards new life, and sharing our time, talent, and treasure. Yun. Ang ganda palang Pero Father, ang ganda palang ibig sabihin ng Lent, ano? Pero ano talagang ibig sabihin ng Lent, Father, if you translate it in English? Lente, yung lente. So, kumbaga pag lente po, yung lens, di ba? Lente, lens, may bagay. So, yun po yung sana ay maibigay sa atin na ang panahon na ito. Okay, Nanay Salve, tuloy niyo po yung kaninang ano. yes, kagaya ng sinasabi ko nga, mas luma ako sa inyong dalawa ni Father eh. Ako mas luma sa ating tatlo. So ang practice ko din ay nanggaling din sa lumang gawain ng aking mga magulang. At saka sa probinsya kasi mas colorful, Father. Mas colorful, mas Yeah, that's madaming true. gawain sa probinsya. For instance, andin yan yung nung pakasing dalaga pa ako, panata na ng nanay ko every Monday, Thursday, nagpapabasa para sa akin, para daw mas anuhan ako ng grasya ng Panginoon. And then meron din sa amin yung ah, version ng Cenaculo, if Sinakulo, you know that. yes. Oo. Opo. Pero sa amin, yung version na yan, is in Bicol, tapos it is sung, everybody, yung lahat ng Pasyon. participants doon sa, yes, so kinakanta yun. At inaabot yan ng 3 araw eh. Dinadramatize From yan. start to finish. Yes. So ang tawag po niya sa amin, tanggal. Yung from the word, yung pagtanggal sa krus. Pero yun yung pinaka-peak kasi but it goes through yung buong passion of Christ from yung panahon ng kanyang In fact, nagsisimula pa nga yan sa creation eh. Yeah, that's true. Buong salvation Yes. history po yan. Yes, yan po yung tanggal sa amin. At ginagawa yan sa open space. Minsan, kalsada, isinasara yan. Sa plaza. 3 days yan na yes, simula sa umaga hanggang gabi. So anyway, meron pa din yung eto naman sa ibang lugar yung pagpapako sa krus. Yung kaya lang hindi ko maintindihan kasi of course naintindihan ko, pero ibig ko sabihin bakit kinukuha lang yung pagpapako mismo. Hindi parang out of context. And then yung paghahampas din. Yung they go around the town na naghahampas. Bahagi Penitensya, kasi po yan penitensya. ng penitensya, bahagi ng Penitensya po yan. pagsisisi, Yes, penitensya. penitensya. And then yung istasyon ng krus, every Sunday ito, Yeah. 5 Sundays yata na ginagawa sa simbahan, sa Saka po patio. Friday. Sa amin, Friday pero po sa ngayon amin wala na ginagawa akong yan. nakikita Biyernes. kanya-kanya lang. Yes. Pero mas na ko parang sa amin po yung linggo ng hapon. Tapos yung meron sa amin mga families na merong panata, like merong isang pamilya doon sa amin na every Wednesday, yung Holy Wednesday ay nagpapakain siya. Yun daw yung Last Supper. Nagpapakain ng mga disipulos at saka mga apostoles.
And then meron ding pamilya na ang kanila ding panata ay yung naghahanda sila pero ang pinaka ano ah, highlight ng kanilang ano ay yung paghuhugas ng paa. Huwebes Santo po Remember there yan. was a point in the passion na Diyan, hinugasan ni Jesus yung mga paa ng kanyang mga Wow. disipulos. Oo. And Mm. then yung meron yung salubong sa ibang mga bayan like sa amin, lahat ng bayan sa Bicol, merong salubong yung may anghel, ipinapanata nila yung bata kung sakitin, siya yung gagawing anghel, ganyan, na para sa pagkuha ng belo ng Mary, habang sila ay nagsasalubong ng risen Christ. Easter morning po yan. So, So, madaling araw yan, ng opo, early linggo ng morning, mga pagkabuhay. bandang alas 4 ng linggo. And then, yung every Friday, yung Biyernes Santo, ay yung 7 palabras. Tinitiis Opo. namin yung init sa loob ng simbahan yan, di ba? Para mapakinggan yung Yeah. 7 palabras for 3 hours. Oo. And then, yun ding, yung procession paggabi na ng Biyernes Santo, Biyernes Santo. from Mm. 6 o'clock, yung lahat ng mga pamilya na merong alagang puon, Andas, Karo. iba't Santo. ibang mga santo. Yeah, yes, iba't ibang stages ng Passion of Christ, from usually may imahe ng yung Christ na nagpo-pray sa garden, and then yung Gethsemane. lahat ng yes, yung kanyang mga pinuntahan, si Caiaphas, si Hesta, ay hindi pala, yung sino pa to, si Pilato, yung pati yung basta lahat yun hanggang doon sa hinahanap ni Mary, yung nag-iikot si Mary na ano siya, Ayan. grave, tapos doon sa pagsasalubong. So maraming ako, I am thankful na even to this day, pag pumunta ka doon sa amin sa Bicol, andiyan pa rin yan, buhay ang mga ganyang practice. Kasi sabi ko nga, lalo with the advent of the new technologies, na yung mga kabataan ngayon, di na nakikita yun. Pag napunta sila sa ganung lugar at nakaparticipate sila, parang nagkakaroon ng muling pagkabuhay, yung revival ng kanilang faith. Mm. So Yan siguro ang yun. yan siguro ang Pero isa sa dito mga sa Metro tatalakayin Manila, natin. wala na yung mga ganun. Yung bisita iglesia. Mm. Pero madalas ginagawa na lang yung bisita iglesia YouTube. Napapanood, may mga nagpapalabas sa YouTube ng iba't ibang mga simbahan, so may chance yung mga taong hindi makapunta physics. Yes, Sian. Siguro Nanay Salve, tanungin natin kay Father ang kahalagahan siguro una history at saka anong kahalagahan ng mga iba't ibang tradisyon at mga practices na yan, halimbawa itong dati nung kabataan natin pag Biyernes ay may Way of the Cross, ilang weekends Yan, yan kina Father. bago mag-araw ng Friday, no? So ilang Fridays yan bago Holy Week, merong mga prosesyon at saka merong mga Way of the Cross. Ano ba ang essence nito, Father, itong Way of the Cross na to? Tapos ginagawa yan pagka Huwebes, Miyerkules, Huwebes, nagbibisita iglesia yung mga tao, and then nagwe-Way of the Cross sila sa simbahan. Ano So ba sa lahat po ito, sa lahat po nito mga practices na ito, ang una-una po nga ay para higit tayo mapalapit kay Kristo. Kasi sana hindi lang siya basta gawain lang o naging tradisyon, kundi we become closer and closer to Jesus. No? Pangalawa, matularan natin ang kanyang halimbawa.
ng pagmamahal. Halimbawa ng pagbibigay ng kanyang sarili. At pangatlo, daan nga po ito para sa pagpapakabadal ng ating mga sarili. So, it has to be Christ-centered, no? Nakapokus po kay Kristo. Kasi hindi lang for the sake of fulfilling panata o tradisyon. Kaya nga, from the very word, way of the cross, the way of Jesus, di samahan natin si Jesus dito po sa kanyang paglalakbay na ito para nga tayo ay iligtas. Ang daan nga po ay yung cross, symbolizing His passion, death, so that we can have life. So, crucial po ang dahilan ng lahat ng ito ay gusto kong mapalapit kay Kristo, gusto kong matularan siya. Yun nga ang isang mahalagang bagay doon sa Way of the Cross, Father, sinasabi ko nga sa mga anak ko yung reflection. Yung reflection bawat istasyon. Kasi doon sa mga pamphlets na binibigay, kung minsan may magandang reflection, may mahaba. Sana gawing standard na lahat ng ganon ay may maayos na reflection na talagang mapapaisip ka. Kasi ang nakikita ko yung mga iba, masyadong commercialized na. Ang iigsi ng mga reflection, hindi ka masyadong nag-iisip. So, ako ang tingin ko ang mahalaga doon sa Station of the Cross na yun at saka Bisita Iglesia, yung reflection. Napakahalaga nun. Definitely. Na nakaugat po talaga sa Biblia, sa banal na kasulatan. Parang parang yung ginagawa nila pagka Biyernes Santo bago mag alas 3, yung 7 palabras bawat isa ay may magsasalita at magbibigay ng karanasan at magbibigay ng refleksyon. Yun ang mahalaga po yun. Iniugnay sa buhay. Oo. Sa ating everyday life. Kasi yung faith and life po, yun sana yung mapag-ugnay natin. Hindi hiwalay yung pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakahalaga nun, Father. Kaya lang ako, kasi ako, Father, pag may nakikita akong nagsasalita dun sa 7 palabras, lalo na nung bata ako, tapos nakikita ko mga politikong alam ko namang hindi matino, parang nawawalan ako ng gana. Nung medyo binata pa ako, medyo bata-bata pa ako, nasisira ang pagsisimba ko pagka nakakapakinig ako ng mga hindi karapat-dapat na nagsasalita. Ay di paanyaya din po sa atin yan na sabi nga we have to walk the talk. Kumbaga, sa buhay nga po yung faith at saka life kasi kung minsan hiwalay nga po yun eh. Ano pang mga ibang symbolism natin, Father, na maganda natin pag-usapan na maaring hindi naiintindihan ng mga tao kung bakit ito ginagawa at may mga historical underpinnings ito. Ito po mahalaga, kahapon po at ay biblical. Linggo ng Palaspas. Yun. Linggo ng pagkapakasakit ng ating Panginoon. Yan po ang simula ng Semana Santa. Kaya mahalaga po yun na yun ay isa lang alang natin. Pero ang pinakatugatog po, ang culmination po ng Kwaresma, ito yung malimit nakakalimutan natin. Ito po yung bihilya ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At 3 araw po ito. Yan yung Huwebes Santo ng gabi, yung huling hapunan, at paghuhugas ng paa, naroon po. At yung Biyernes Santo, naroon po yung pagsamba sa krus. At panghuli po talagang yung bihilya ng muling pagkabuhay sa gabi ng Sabado Santo. Ito po kasi ay isang buo. Ang ginagawa po natin para bagang Biyernes lang tayo aktibo. Ito yung pagtitika, yung kumbaga pagpapakasakit. Dapat samahan na natin si Jesus hanggang sa muli siyang nabuhay. No? Kaya po buo dapat yon. Yung tinatawag po nating Easter Triduum. 3 araw po yun na napagdiriwang. Pati Sabado de Gloria. Hindi po ito nalalaman ng marami. Sa kanila, pag nakasimba na ako ng Huwebes Santo, okay na. O kaya Biyernes Santo, nakapag-istasyon na ang cross, ay okay na. Pangit naman sasamahan natin si Jesus sa pagpapakasakit kamatayan, pero sa muling pagkabuhay, iiwan natin. Kaya hindi sila nabuhay. Yun. Dapat kompleto po yan.
Oo. Eh, ito nga Father, yung ano eh. at pa, Sige, Nanay sige po. Salve. Yes, gusto ko lang i-ano, yung practice na marami ngayon na on Easter Sunday, nandoon karaniwan yung maraming pamilya ang nandoon sa mga beaches. So what can you say tungkol doon sa mga ganoong practice? Parang kasi ang sinasabi nila sabi nagre-rejoice tayo because God has risen. So nagpa-party-party, ano sa beach, happy-happy yung mga pamilya. What do you think? Okay, wala po masama yun. In fact, di ba, pag Sabado Santo, ang daming reunion dyan ng mga batches kasi nga bakasyon eh. Ang Mm. sabi ko lang po naman, ay di, dapat yung kompletong pagdiriwang ngayon ay sasamahan. Kasi yun naman po yung Easter Vigil, pag Sabado Santo eh, halos 1 oras at kalahati o 2 oras lang. At di pagdating ng linggo, ay di, simba lang naman ng 1 oras. At yun, mag-celebrate na yung buong pamilya. Kasi kailangan din naman po talaga natin ipagdiwang yung bagong buhay, yung higit na maigting na pagsasama bilang isang pamilya. Kaya lang yun nga po, sana hindi lang sa celebration tayo, hindi yung nga pong spiritual na meaning nito, yun yung huwag nating papakawalan. Kaya malaki po ang papel ninyo, mga, kumbaga, mga tatay at nanay, lolo at lola, kasi sabi ko nga po, kayo yung tulay sa nakalipas, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kayo yung may hawak-hawak ng yaman nitong ating spiritual and religious practices na ito. So maganda may pagpatuloy ito, pero syempre, i-adapt din sa makabagong kasaysayan, bagong konteksto po natin. Kaya yun po yung paano ito magiging kumbaga attractive, especially among young people, sa inyong mga anak, lalo tigit sa inyong mga apo. Father, yung usapin ng pag-aayuno, kasi alam mo, masyado, pagkatapos pa lang ng Biyernes Santo, pagkatapos pa lang ng 3:00, at o kaya pagkatapos nilang magsimba, yung mga iba pumupunta na sa Jollibee at McDo, at ito namang mga may-ari ng mga ng mga establishmento na to, Nakabukas naman. nakabukas naman, at mukhang hindi nila nirerespeto yung turo at tradisyon ng simbahan. Anong masasabi nyo rito, Father? Opo. Kasi Kasi ang tawag po ang namin sinasabi nila, maliliit ngayon dyan mga bata sa exempted pag-aayuno, at saka mga matanda tiis, exempted. tiis alay. Mhm. Tiis alay po. Tiis alay ang mas tinitingnan namin dyan. Kaya ka nagtitiis para may aalay ka. Hindi lang for the sake ng pagtitiis. Hindi lang for the sake ng pag-aayuno. Itong Mhm. pagtitiis at pag-aayuno, para may alay. Halimbawa, mahilig po ako sa Coca-Cola. Yung Mhm. mainit na panahon, ay di ang sarap ng Coca-Cola. Di titiisin ko yon, yung pagbili, pag-inom ng Coca-Cola, yung matitipid ko, yun yung pwede kong ipunin, ialay ko sa mga higit na nangangailangan. Halimbawa, may batang may sakit. Kaya dapat po, kompleto yon. Hindi lang hanggang pagtitiis, kundi yung Mhm. pagtitiis ay para may maiaalay. Ayun. Eh, totoo ba, Father, na binago na yung may bagong guidelines na? Kasi naririnig ko yung mga pamilya, 'di ba dati pag Friday, bawal kumain ng karne, mga ganun-ganun. Ngayon may mga pamilya na mga nagdidiskusyon na bago na raw 'yan, ang mga bata hindi kailangan. Tapos pagka at a certain age, yung matanda accepted na raw sa pag-aayuno. Yan ba talaga ay merong bagong guidelines ang simbahan tungkol diyan? Wala po, ganun pa rin. Wala po pagbabago sa mga guidelines. Ang mahalaga po ay binibigyan ng pansin ano yung diwa, ano yung spirito sa likod nito. Kasi kung minsan yun po yung nawawala. Halimbawa, bawal daw ang karne pagka Biyernes. Tapos bibili naman ng mga sugpo,
ng mga masasarap na Lobster. seafood, Mga lobster, lobsters. nawawala yung essence. Aha. Diba ho? Mas mahal yun eh. Nag-fiesta. Kukumpara dun sa karne. Kasi dati po talaga, bihira lang yung nakakapagkarne. No? Diba? Nung bata pa naman tayo, tuwing linggo lang nakakapagkarne. Kaya yun po, sana ma-recover yung what is the spirit behind. No? Bakit yung mga may edad po ay hindi na daw kailangan mag-fasting? Kasi may medication na. Di ba bago mag-take the medication, kailangan may laman ang tiyan. Yan. Ganun ba yun? Pero Pero, higit po dito, di ba pag nagkakaedad po, hindi na masyadong physical yung pagsasakripisyo, kundi nagiging spiritual na. Kaya para sa mga senior citizen, mas maganda po yung spiritual sacrifices kesa na sa mga physical sacrifices. Also, Father, siguro, dahil yung mga nakatatanda, mahina na rin ang panunaw, kaya hindi na, usually, kami mismo ang umaayaw doon sa mga karne. Totoo po yun. Yeah. Diba? Kasi veggie na tayo. Oo. Organic and pero veggie. Father, maraming senior ngayon nag-intermittent fasting hinahabol nila yung 16 hours, 18 hours, 20 hours. May wisdom nga po doon. Kasi nga yung health, hindi lang siya physical, emotional, saka spiritual. So yung kabuang paglago, kabuang kagalingan, yun po yung binibigyan ng pansin. Meron pa akong isang tanong, Father. Sige po. Pagka Semana Santa, doon sa simbahan na punipuntahan ko rito sa aming lugar, may mga banderitas na naglagay. Magtika. Parang 7 yata yun eh. Ano ba yung mga yun at anong ibig sabihin nun? Manalangin, mag-ayuno, magkawang gawa. Ayun. Ilan ba yun at anong ibig sabihin ng bawat isa na yun? Kasi nakikita ko yung parang banderitas sa simbahan namin yun eh. Kasi meron po tinatawag tayo mga 7 corporal works of mercy at 7 spiritual works of mercy. Na during this time of Lent nga po, ito yung magandang bigyan ng pansin. So yung sa mga corporal works of mercy, nandyan po yung base sa Matthew 25 yan, yung talinghaga na ano yung ginawa mo sa maliit kong kapatid ay ginagawa mo kay Jesus. Yung po pagdalo sa mga may sakit, pagdalo sa mga nasa bilangguan, yung po pagbibigay ng tubig sa mga nauuhaw, pagbibigay ng damit, yun po yung mga corporal works of mercy. Pero para sa mga senior citizen, mahalaga po yung spiritual works of mercy. Ano po ito? Yung pananalangin para sa bawat isa. Yun po, kumbaga, pagbibigay ng advice o counseling sa mga nangailangan. Yun pong pagka nanghihina, bawa, namumblema, ay naroon tayo, sinasamahan natin. So ito yung mga katulad po ng mga tinatawag natin spiritual works of mercy na during Lent nga po at Semana Santa, ito nga yung pagkokongkreto, pag-actualize ng pag-ibig. Pag-ibig na may elemento ng pagmamalasakit. Ayun. So, yung pala ay galing sa Matthew, ano pa ulit yun? Matthew 25. Matthew 25. Yan. Para masundan natin. Opo. Kasi dyan daw tayo husgahan. Etong mga nagpipinitensya, Father, lalo na dun sa mga ibang lugar, katulad sa Pampanga na may pinapako sa krus, nag-self-flagellate, naglalakad ng nakapaa, nakayapak. Ito ba ay may biblical ano ba to o tradisyon lang ito? Di sinasamahan nga po si Jesus dahil di ba si Jesus ay sinaktan, flagellate, etc. Pero ang ganda yung sabi ni Archbishop Sok. Sabi niya, kung magpapagilate tayo para yung dugo natin ay lumabas, bahagi ng pagtitikan natin. Sabi niya, mas maganda would be, bakit hindi natin i-donate yung ating dugo sa Red Cross para makapagbigay buhay tayo? Kesa yung sinasayang natin yung dugo natin, ay mas maliligayahan si Jesus pagka ganoon. No? Yung i-donate mo yung dugo mo so that you could extend life. No?
So sana iisip tayo ng mga ganong mas makabuluhan Oo. na paraan. Magandang ano yan, magandang usapin yan, Father, kasi noong Sabado yung fraternity namin dun sa UP, ano kami, nag-blood donation. Ayan. Ang daming pumunta, naubusan ng bag. Naubusan ng bag yung yung event organizer dahil sumobra yung dami. Ayan, life-giving po yan. No? Marami Mm. tayong mabibigyan ng buhay Mm. mula sa ating mga sariling, kaya konkreto po yung pagmamahal. Mm. Bakit tayo, Father, hindi katulad ng mga ibang sekta, wala tayong tithing? Yung tithing naman po, meron po tayo niyan. Kaya lang mas binibigyan po ng pansin yung diwa ng stewardship, yung pagiging katiwala natin. Kaya sabi ko sa inyo kanina sa Lent, yung T, you share your time, talent, and treasure. Kaya kahapon po, no, awan ko kung nagsimba po tayo, binibigyan ng pansin tuwing Palm Sunday yung alay kapwa na nagsishare tayo para sa higit na nangangailangan. So yun po, hindi tayo yung, although nire-require po sa Bible yan, no, sa Leviticus, then sa Numbers na ikapo yung ibibigay natin. Pero it's not so much the quantity but the quality of giving. So yung palang naririnig natin ikapo ay galing pala sa Biblia Old po yan. Testament. Opo. Mm. Nire-require po yan ni Yahweh sa kanyang bayan. Kala ko galing sa BIR eh. Ang medyo ang medyo pagkakaiba po yata, Father, nung ika po sa Katoliko at saka sa mga ibang sekta ay yung sa ibang sekta merong specific amount o yung percentage ng kanilang Opo. income. So they are up to the quantity. Yeah. Oo. 10% ng iyong... Sa Katoliko naman, hindi naman sinasabi kung magkano ang dapat mong ibigay. Ano po? Mula sa puso ang mahalaga po. Basta mula sa puso. Nandito pa po. Sana mula sa puso rin Sana Sana mula sa puso rin ang pagbabayad ng tax at sana mula sa puso rin ang paggastos ng mga politiko sa mga tax natin. Yan nga po. Yeah. Yun po ang mahalaga doon. Kasi it's not so much the quantity but the quality of giving. Sige po. I'll be available for the next 5 minutes po. Any other question po? Yeah, pasensya na po at ako'y mag-iisa lang. Sa akin, huling bagay na lang, Father, yung mga tradisyon tungkol sa mga pagkain pag panahon ng ng Semana Santa. Yung mga handa-handa, mga ano ba mga historical ba o traditional o biblical backgrounds itong mga to? Una po, di ba yung pag-aayuno nga, question mismo ng mga Pariseo si Jesus sa kanyang mga alagad sa Biblia. Bakit yung mga alagad mo hindi nag-aayuno? Sabi naman ni Jesus, bakit mag-aayuno? Kasama pa nila yung lalaking ikakasal. So, pero purpose nga po yung pag-aayuno. Kasi nga, ang mahalaga po, yung lagi ko binibanggit, yung pagtitiis natin, pag-aayuno natin, ay para meron tayong higit na may maiaalay. No? It doesn't end with pag-aayuno o pagtitika o yung sabi nga nyo, ngayon okay lang yung magda-diet ka, intermittent fasting, di ba? Pero sabi nga ni Pope Francis, hindi lang tayo magfast sa pagkain. Ang pinamahalaga, mag-fast tayo sa ating pagiging magagalitin, ating anger, no? Mag-fast tayo sa ating masyadong pagiging pleasure seeker natin. Mag-fast po tayo mula doon sa ating pagiging makasarili. Mag-fast po tayo mula doon sa paghuhusga natin sa ating kapwa. No? Mag-fast po tayo sa ating pagbibigay ng parangal sa ating sarili na dinadaw natin yung iba. So there are many forms of fasting po. Yan. So Father, mayroon ka pang 5 minuto, no? Pwede bang tingnan natin yung mga messenger, mga chat, mga message ng mga ating mga tagapakinig-nood at baka pwede mo pang bigyan pansin kung sakaling meron ka pang hindi nasasagot. Sige po, meron pong chat dito. Yan. Puro bati lang ito. Mga bati lang. Greetings lang ito. Oo.
Mary Ann. Father, meron akong itatanong kung po pwede, just Sige before po. you go. Sige po. Meron bang ah, ibig iparating o kautusan o tema ang ating simbahan? For taon-taon ba nagbabago ba? 2024. Yes, for 2024. Nagbabago ba taon-taon? Opo, ang maganda po ngayon, sabi ni Pope Francis, itong 2024 po ay masinsinan at taimtim na taon ng pananalangin. No? Year of prayer po ngayon. Kaya sana mas sige tayong maging madasalin. Kasi in preparation po yan for next year, 2025, na Jubilee of Hope. So, pagdiriwang po tayo ng Jubilee of Hope sa 2025. Kaya to prepare ourselves spiritually, especially, ay di mas paitingin po natin, mas palilimin natin yung ating pong buhay panalangin sa taong ito. Yun. So Father, siguro sa 3 minutong nalalabi, pwede ho bang makahingi sa inyo ng konting mga mensahe at mga payo bago kayo magpaalam sa hapong Okay. ito? Una po ay maraming salamat po sa inyong pag-anyaya. Sana sa aking maikling pakikiisa sa inyo ay nakapagbigay liwanag tayo sa kahalagahan ng ating mga ginagawa. At sabi ko nga po sa inyo ay kayo mga kinikilala naming mga tagapagdala ng yaman ng ating kultura, ng ating tradisyon, lalo tigit ang ating spiritual and religious tradition, kailangan po na ito ay mai-transmit natin, maipamulat din po natin sa susunod na henerasyon. At mahalaga po yan kasi para yan nga po ay magsilbing gabay ng marami, lalo tigit po sa mga kabataan. So continue with what you're doing. Hindi na po masyadong physical, no? Kundi spiritual. Kasi yun po yung kailangan natin. Lalo tigit yung buhay panalangin po ninyo ay napakahalaga. Yung tinatawag nating life of contemplation. So kung hindi naman po kayo nakakapag-prosesyon na, o hindi na kayo nakakapag-istasyon ng krus, yung pong pananalangin po ninyo para sa kapayapaan sa pamilya, para po sa higit na pagmamahalan, kapayapaan sa buong mundo ay napakahalaga po. So it's more the spiritual. Yun po yung kailangan natin. Kaya sabi ko, yung mga katulad po ninyo, mga prayer warriors. No? You are our prayer warriors because the world today need prayer warriors. Salamat po. Ayun. Nanay Salve, huling Yes. mensahe. Yes, first magpapasalamat ako kay Father Andy for joining us today and giving us the spiritual dimension ng ating pagtatalakay para sa mga seniors. Gusto ko lang ipaano din sa ating mga kasamahan ng mga older persons. Hindi dahilan yung ating kahinaan ng katawan, physical na paghihina, para panghinaan din tayo sa ating spiritual na buhay. Tingin ko kasi we are given, yung ating kahinaan gives us more time para mapagtuunan natin yung pagpapanibago, renewal ng ating faith. Kasi for the longest time, we've been so busy building up our lives, building yung kapasidad natin para sa family. I think this is time enough para din pagtuunan natin ng pansin how we can reconnect with God. And then kung maaari, dalhin natin yung ating mga apo. I was so happy yesterday. Ang daming sa hapon kasi ako nagsimba kahapon. Marami akong nakita mga bata, mga grade schoolers na kasama ng kanilang mga magulang at mga lola at lola. And then meron ding mga binatilyo. Usually hindi natin nakikita yung mga binatilyo sa simbahan, di ba? Kasi they're more preoccupied with mundane mga Yes, gawain. opo. So tingin ko napakahalaga na naging daan yung katandaan natin
para ilapit at ma-strengthen yung relationship with our Maker, our Lord. Maganda po yung witnessing po, yun ninyo, no? Yun po yung mahalaga. Yung nakikita mismo sa inyo, yung pamumuhay sa kabanalan. Kami ho, yung mga anak ko at saka mga apo ko nagbibisita iglesia kami pagka Huwebes. Pero taon-taon, iba-ibang lugar para nakikita rin namin yung mga practices ng mga ibang bayan. Maraming salamat po ha. God Okay bless po. you. May you have, Muli, maraming salamat sa ating Thank mga you, tagapakinig nood. a joyful Easter po Let sa us inyong all lahat. have a meaningful season of Lent. Gaya nga ng sinabi ni Father ay tayo'y magninilay-nilay at ating pag-usapan yung ibig sabihin ng Lent na unang-una ay ito ay panahon ng pag-ibig. Pangalawa ay ito ay panahon para mag-enrich tayo ng ating spiritual life, ng ating buhay. Para sa ganun ay magkaroon tayo ng yung bagong buhay. At ito yung kahalagahan ng Pasko ng pagkabuhay. At gaya ng sinabi ni Father, tapusin po natin hanggang Pasko ng pagkabuhay. Yung mga iba sa atin umaga pa lang ng Sabado de Gloria nakagayak na para mag-excursion, no? At hindi man lang sumama doon sa pasalubong, no? Pag-isipan po natin ng mabuti yan. And of course, yung huli ay ang ating pag-aalay ng ating time, talents, and treasures. Yan. Kung wala man tayong pera, meron naman siguro tayong talent dahil tayong mga Pilipino ay talentado, no? At of course, yung oras natin maglingkod sa simbahan, kung wala tayong maibigay, ay yung oras natin ang ibigay natin. Sana all, ika nga, Father, no? Amen. At Amen. yan ang lalong-lalo na po sa mga ka-seniors, no? Kung wala na nga kayong ginagawa sa maghapon, gawin nating issue yung panahon ng Semana Santa para may ina-anticipate tayong gagawin. Magbo-volunteer po tayo kung hindi po tayo busy. Ayan po, maraming salamat at sana'y magkita-kita tayo muli sa susunod na Lunes. Sa dating oras po, 2:30 hanggang 4 ng hapon dito sa Senior Citizens Time for Information and Public Service. Maraming salamat po muli.